Kuyang Pogi. Kuyang Pogi. Iluluh jowa dise, pagsisigaw ng aking anak habang nilalapitan ang isang binata. Kakalabas lang nito sa mamahalin na kotse na animoy mayaman ang tao. Michael, uuwi na tayo, tawag ko sa bata. Makulit kasi siya, kaya nababasa ko ang tumatakbo sa isipan nito. But it was too late dahil tuluyan na siyang nakahawak sa lalaki. Patay! Mukhang masamang tao yata ang napagtripan niya. Kuya, may girlfriend ka na po ba? Lakas loob na tanong muli nito. Tangina! Nakakahiya! Ang bata-bata mo pa, alam mo na agad ang salitang iyan, natatawang tura ng binata. Medyo gumaan ang loob ko dahil sa naging reaksyon niya. Hindi na po ako bata. Big boy na ako, sabi ni mama, kaya nga tinatanong po kita, kung may jowa ka na ba, saad niya na tila mas matanda pa sa kausap. Napasapo na lamang ako sa aking noo dahil hindi ko alam kung paano ko siya pipigilan. Bakit ba gusto mong malaman, curious na bigkas nito? Dahil kung wala po kayong girlfriend kuya, pwede niyo pong jowain si mama, para magkaroon na ako ng papa, diretsang sagot ni Michael. Narinig ko ulit ang pagtawa ng lalaki, siguro nakukutan siya sa inaakto ng anak ko. Single naman po si mama eh. Saka, mabait at masipag. Yun nga lang, tamad po siya mag-ayos, pagpapatuloy na wika niya. Nasaan ba ang mama mo? He asked, kaya agad akong umiwas at tumalikod. Pahamak din ang anak ko eh. Baka isipin pa ng mokong na to, pinasunod ko ang bata. Ayon po siya. Ayon ang mama ko. Sexy po siyang babae, mabilbil nga lang, ang daldal, pota. Halika kuya, ipapakilala kita sa kanya, saad nito dahilan para kabahan ako. Mama, eto na po si Kuyang Pogio. Siya po ang gusto ko maging papa, kalabit na sabi ni Michael. Unti-unti akong napalingon at tinakpan ko pa ang aking mukha para hindi ako makilala ng lalaki. Sobrang kahihiyan na kasi ang mga sinabi ng anak ko sa kanya. Sa dulo ng aking mata, nakita ko na tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at sabay tawa. Yedsti, pasensya na bata, pero hindi ko type ang mama mo, sambit niya sa aking anak. Ha? Bakit naman po, gaya ng sinabi mo kanina, hindi siya nag-aayos, kaya hindi ko pinangarap na magkaroon ng girlfriend na manang, tanging tura nito at tinapik ang bata. So pano, it nice to meet you, bro. Ang gwapo mo, mabuti na lang, hindi ka nagmana sa mama mo, huling saad ng binata at muling naglakad palayo. Teka. Manang. Manang. He called me Manang. Hoy, hindi ako Manang ha. At higit sa lahat, maganda ako, malakas kong bulyaw para marinig ito ng lalaki. Mama, wag ka nang sumigaw oh. Tama naman si Kuyang Pogi eh, Manang ka, pagpapatigil ni Michael. Shit! Anak ko ba talaga siya? Ano ba kasi ang pumasok sa kokote mo at nilapitan mo ang lalaking yon? Anak, halos ininsulto niya ang pagkatao ko. Nakakabadrip siya ha? At nakakabadrip ka rin, inis kong bigkas nang makauwi kami ng bahay. Mama, sorry na po. Gusto ko lang magkaroon ng papa. Naiinggit kasi ako sa mga kaklase ko. Lagi nila akong inaasar, malungkot na tura ni Michael. Actually, he's 7 years old at nasa grade 2 na siya. 16 na years old ako nung nabuntis ako, kaya ganun na lamang ang panghusga sa akin ng mga kapitbahay namin. Pero wala akong pinagsisihan sa ginawa ko dahil alam kong nagmahal lang ako. At yung pagmamahal ko, nagbunga ng isang makulit at madaldal na Michael. Baby, kahit wala kang papa. Nandito naman si mama, di ba? Pwede mo ako maging mama at papa. Wika ko para alisin ang lungkot sa mukha ng aking anak. But I want papa. Bakit ba kasi hindi ka nag-ayos kanina, mama, pagsisisi nito? Anak naman, tuwing gabi lang ako nag-aayos. At mabuti na rin yun no, at least, nalaman ko na lahat ng lalaki, habol lang ay maganda. Kithe, Manang daw, saad ko nang maalala ko ulit ang walang modo na binata kanina. Naramdaman ko naman ang pagyakap ng baby boy ko sa aking legs na tila naglalambing. Sa bagay mama, tama ka po. Medyo bad nga si Kuyang Pogi. Pero bagay po kayo mama, wika niya na tila may panghihinayang sa boses. Alam mo Michael, wala ka pang alam sa love. Kaya wag mong sabihin na bagay kami. Kinikilabutan ako, nandidiri kong bigkas. Ano ba kasi ang gusto mo sa lalaki, mama, pagtatanong nito? Mabait, marespeto at may mabuting kalooban.
Yon ang gusto ko. Pero sa ngayon, hindi ko muna yan kailangan. Dahil para sa akin, masaya na ako na nandyan ka. Litanya ko at niyakap pabalik ang bata. Simple lang ang buhay namin ng anak ko, hindi kami mayaman dahil nakatira lang kami sa maliit na bahay. At matapos naming maglambingan, pinatulog ko na si Michael. Malapit na kasing sumapit ang gabi kaya kailangan ko ng mag-ayos. Gabi-gabi kasi ang trabaho ko sa sikat na club. Hindi ako pokpok dahil waitress lang ako doon. And besides, kailangan ko lang magpaganda para magkaroon ako ng tip sa mga lalaking makakausap ko. Nilagay ko ang contact lens at kinulot ko ang aking buhok. Nag-apply na rin ako ng makeup. Kasabay noon, sinuot ko na ang fit kong damit at sandal. Bago ako umalis ng bahay, hinalikan ko muna sa noo si Michael. Siya kasi ang nagpapalakas ng loob ko para gawin to. Huminga ako ng malalim bago tumungo sa club. This is it. Madami na agad na customer. Balita ko, mga bigatin ang pupunta ngayong gabi. Kaya sana, swertehin naman ako dahil masyado nang malaki ang utang ko. Bilisan mo na ang kilos mo, kate. Ikaw ang naka-assign sa table ni Sir David, galingan mo ha? Dahil si yon ng company. So be friendly, bigkas ni Celine sa akin. Katrabaho ko sa club. CJ. Akong bahala, ngiti kong tugon. Tinuro niya ang pwesto ng binatang tinutukoy niya, kaya kaagad akong naglakad doon. Nakatalikod ang lalaki at sa tingin ko, gwapo siya dahil likuran pa lang, matikas na ang pangangatawan. Good evening, sir. Ito yung wine na in-order nyo, malambing na sabi ko at inilapag ang inumin na hawak ko. Unti-unti namang napalingon ang tao dahilan para manliit ang mata ko. Tatatangi na. Yung lalaking tumawag sa akin ng manang, siya ang itetable ko. What the Sa daming tao na pwede maging customer dito sa club. Bakit siya pa? Hindi naman sa choosy ako, pero parang ganun na nga. Hindi ko lang gusto ang ugali ng lalaking to. At lalong hindi ko nagustuhan ang tabas ng dila niya kanina. Ang kapal ng mukha para sabihan akong manang. Pwes ngayon, maglaway ka. You can sit beside me, honey, mapang-akit na turan niya sa akin na tila hindi ako nakilala. And I just realized na ibang-iba pala ang aura ko ngayon dahil sa suot kong damit at makapal na makeup na tumatakip sa inosente kong mukha. Then it's good to know. At least, magagawa ko siyang paglaruan para makaganti sa pagtawag niyang manang. So yon, umupo ako sa tabi niya. Hindi ko inalis ang ngiti kong nakakaakit. First time kong pumunta sa ganitong lugar. Buti na lang, hindi ako na-turn off sa mga babaeng nandito. And I'm glad to see you, miss, panimula nitong wika. Share mo lang, me too. Ikinagagalak kong makilala ka, Jim is David, saad ko sa binata. Napakagat ako ng aking labi at bahagya kong nilihis ang off-shoulder ko na suot ko. Alam ko kasi na ito ang kahinaan ng mga lalaki. Shit! You look so perfect. Anong pangalan mo? He asked me na hindi pa rin mawala ang titig niya sa collarbone ko. I'm Kate, simple kong turan at mahina kong pinisil ang pisngi nito. But you can call me whatever you want, patuloy kong sad. Pero laking gulat ko naman nang mabilis nitong kinabig ang likuran ko para mapalapit sa mukha niya. Hindi ko alam pero gusto kitang makilala, James Kate, mahinang sambit niya dahilan para maamoy ko ang hininga nito. Hininga na sobrang bango at nakakaadik na amuyin. But then, a big day. Hindi dapat ako magpadala sa mga pakurap-kurap ng mata niya. Dapat siya ang maakit sa akin at hindi ako. Pwede mo naman akong kilalanin Feel the same way also, tugon ko habang nakangisi ang labi. Then, let's do one night stand. Agad na saad ni David kaya otomatikong napalayo ako sa kanya. What? Do you have problem with that? Kunot noong bigkas nito na tila nagtataka siya kung bakit ganito ang naging reaksyon ko. I'm sorry. Pero hindi ako sanay sa ganyan, diretsa kong sagot. Medyo natawa naman ito kaya tinitigan ko na rin siya. Don't believe you, nagtatrabaho ka sa club at imposible na wala kang experience pagdating sa kama, he said. Ewan ko ba, pero unti-unti kumulo ang aking dugo. David, ibahin mo ako sa mga babaeng nandito. Yes, I'm working here. But it doesn't mean na makukuha mo agad ang gusto mo, taas kilay kong wika. Muli kong hinigit ang kanyang polo palapit ulit sa mukha ko.
Konting pagitan na lang, magdadampi na ang labi namin. And next time, kung aayain mo ako, make sure na hindi kaliitan ang dinadala mo, Manong, madiin kong bigkas sa katumayo at iniwan siya. Naging easy to get na ako noon sa maling lalaki, kaya natuto na ako. At hindi ko na yon ulitin pa. Oh, anong itsura yan kate? Ba't parang hindi maipinta ang bibig mo, saad ng aming manager dito sa club. Inis akong pumasok sa private room kaya yung atensyon ng mga babaeng nag-aayos napunta sa akin. Nakakabwisit kasi yung nakatable ko maam. Ayain ba naman ako na one night stand? Kaya ayon, iniwan ko, asar kong tugon at napasapo sa noo. Kate naman, ang gwapo-gwapo ng katable mo. At higit sa lahat, mayaman pa, tapos tinanggihan mo lang, para mo na ring tinakwil ang grasya na lumapit sa'yo. Wika nito na ani mo isinisermonan ako. Maam, kailanman hindi ko ipagpapalit ang dignidad ko dahil lang sa pera, may anak ako. At ayokong isipin ng anak ko na yung kinakain niya, galing sa maling paraan, magalang na saad ko sa ginang. Hay nako, bahala ka. Sinasabihan lang kita, kate, dahil sa panahon ngayon, mahirap na makahanap ng pera. Pero kung yan ang desisyon mo, sige, hahayaan kita, tanging tura niya, kaya medyo gumaan ang loob ko. Bumalik na ako sa dati kong trabaho, kung saan taga-serve lang ako ng inumin sa mga customer. Dito ko binuhos ang oras ko, para sa ganoon, hindi na uminit ang ulo ko dahil sa mokong na yon. Kaso mukhang minamalas ako sa gabing ito, dahil bigla akong nakaramdam ng pagkahilo, dahilan para mahulog ko ang tray na aking dala. Sorry. Hindi ko sinasadya, kinakabahan na sambit ko sa grupo ng mga lalaking nag-iinuman. Natapunan ko kasi ang isang kasamahan nila na medyo kakaiba ang datingan. And I think, bad trip yata ang taong ito dahil halata ko sa kanyang reaksyon ang pagkagalit. Hindi ako tumatanggap ng sorry, wika nito kaya napayo ko na lamang ako. Ako na lang ang sasagot sa alak niyo sir, bilang kay kabayaran na utal kong saad. Pero yung ekspresyon ng mukha niya, walang pinagbago. Dilaan mo, bigkas nito at tinitigan ako sa mata. Iho, sabi ko, dilaan mo. Hubarin mo ang polo ko, tapos dilaan mo ang dibdib ko hanggang sa mawala ang lagkit, pag-ulit na sabi ng lalaki. Pero, mas mahal pa sa buhay mo, ang halaga ng damit ko. Kaya kung ako sayo, dilaan mo na lang para matapos na, wika niya na animoy nababasa ang nasa isip ko. Napapikit ako ng mariin bago ako lumapit sa kanya. Akma ko na sanang bubuksan ang buton snuto, kaso may biglang pumigil sa akin na gawin yon. Wala kang karapatan na utusan ng ganyan ang babae, pare. Magkano ba ang polo mo ha? Saad nito na tila may panghahamon sa boses. TSA, sino ka ba? Tura ng binata at napatayo ito sa pagkakaupo. Hindi mo yata kilala ang binabangga mo. Kaya pag-isipan mo ng mabuti ang sasabihin mo, maangas na patuloy nito sa lalaking katabi ko. Ang lalaking katabi ko ngayon ay si David. Kaya nagtataka ako kung bakit niya ako nagawang tulungan. Alam mo, sa tingin ko, ikaw ang dapat na mag-isip, ngising tugon ng binata. This time, nagsitayuan na rin ang mga kasama ng taong nabuhusan ko. Natatakot na ako dahil baka ang kasunod nito ay gulo. Pero pang-insulto na tawa lamang ang ginawa ni David na tila hindi man lang nasindak. I guess, you need to talk to them, first, saad nito kasabay ng paglapit ng mga lalaking nasa bar. Halos malaglag ang pangako nang makita ko kung gaano karami ang backup ni David. Hindi na ako nakapagsalita pa dahil hinigit niya ang aking kamay palabas ng club. Anong bang problema mo ha? Tanong ko sa binata. Wala ba sa vocabulary mo ang salitang thank you? Bigkas niya na tila pinaparating sa akin na magpasalamat ako. Sa pagkakaalala ko, walang suntukan na naganap sa loob. Kaya walang rason para pasalamatan ka, mataray kong saad. You're really different. Ikaw lang yata ang hindi kumagat sa karismang dala ko, karisma. Wow, saan banda ang karisma mo? Siguro nung pinanganak ka, nabagok ang ulo mo sa inidoro, labas sa ilong naturan ko at tinarayan siya. Nakakawalang gana kapag nakikita ko ang itsura niya. Abot tingin ko na lamang ang dalaga habang papalayo na ito sa gawi ko. Umalis na siya at tila wala na itong balak na ipagpatuloy ang trabaho. Hindi ko man lang natanong ang buong pangalan niya dahil sa pagiging masungit at mataray nito sa akin. I don't know why she's acting like that. Siya na nga tong tinulungan, ang sama pa rin ng tingin niya.
Liray, Boss David, saan namin dadalhin ang mga to? Bigkas ng tauhan ko habang kinakaladkad ang lalaking nambasto sa bababe. Bugbog ang mukha nito na halatang pinagkaisahan ng mga tao sa loob. Tapon nyo o kaya idala nyo sa presinto, tanging turan ko. Yung mga nandun sa club, karamihan doon, nagtatrabaho sa kumpanya ko. At ang iba naman, kilala ako dahil sa yaman ng aming pamilya. Kaya nga, hindi na ako nagtaka pa kung bakit alam ng dalaga ang pangalan ko. Humakbang muli ako sa papasok ng club para kausapin ang manager ng babae. I need know some information about her. Ewan ko ba at nagkakaroon ako ng interes sa taong yon. She's damn hot and beautiful. Kaya hindi ko sasayangin ang pagkakataon na makuha ito. Ikaw ang manager dito sa club, tama? Agad na sambit ko sa ginang habang binibigyan ng sweldo ang mga babaeng sumayaw kanina. Yes po Sir David. Bakit ho? May naging problema ba sa katable mo? Sinabihan ka ba ni Kate Velasco ng masama? Sunod-sunod na tugon niya. Kate Velasco, pag-ulit ko sa pangalan na binanggit nito. Opo sir. Si Kate Velasco. Yung nakatable mo kanina, meron ka bang contact sa kanya? I mean, may cellphone number ka ba ni Kate? Pagtatanong ko muli. Of course sir. Lahat ng mga empleyado ko rito, may contact ako. I'm here, kay Kate na number yan, sabihin mo lang sa akin kung may ginawa siyang mali sa'yo. Agad na saad niya at iniabot sa akin ang maliit na card. Thank you, tipid na sambit ko nang kunin ko yon. Mabilis akong pumunta ng men comfort room para tawagan si Kate. Dinyal ko ang number niya at ilang beses muna ito nagring bago may sumagot. Hello honey, it's me David. Magkita tayo bukas, bigkas ko sa kabilang linya. Ganito talaga ako sa mga babae. Straight to the point kung magsalita. Honey. Tinatawag mong honey si mama, tura ng isang bata na animoy pasigaw kung kausapin ako. Teka, bata. Bata ang sumagot ng tawag ko. Hoy lalaki, nanliligaw ka ba kay mama ha? Muli nitong sambit. That voice was so familiar on my ears. Parang narinig ko na ito at hindi ko lang matandaan kung saan. Mama mo si Kete, nalilitong sad ko. Mama ko siya. Bakit, may angal ka? Wika ng lalaking bata mula sa cellphone. O wala. Wala akong angal boss, tugon ko rito. Anak ng putakte. Kung makipag-usap ito sa akin, akala mo, siya yung maedad sa aming dalawa. Good. Mabuti ng malinaw, kaya kung manliligaw ka ni mama, kailangan mo munang dumaan sa kamay ko, pumunta ka dito sa bahay, bukas ng maaga. Sa Barangay Ligaya, wika niya na may kaangasan sa pananalita. Nagawa na nitong i-end ang tawag na sobrang ikinabigla ko. Shit! Talagang pupunta ako sa bahay nila para masakal ko ang batang yon. Pakiramdam ko kasi nagkita na kami. Kaya gusto kong masagot ang katanungan sa isipan ko. Nang sa ganoon, malaman ko ang totoo. Pinaghandaan ko ng mabuti ang araw na to, gumising ako ng 7 oras AL para hindi ako malate sa pupuntahan ko. Kikitain ko ang batang nakausap ko kagabi. Akala mo kung sinong matanda kung makaasta sa akin. Kaya bibitayin ko siya patiwarik para matuto siyang gumalang. Siguro, hindi ito napalaki ng maayos ng nanay niya kaya ganon ang naging ugali. Call the driver, aalis kami, utos ko sa yaya habang nagpapagwapo ako sa harap ng salamin. It's another day. Another day that will face that child. Nang makita kong ayos na ang suot ko, lumabas na ako ng kwarto at dumiretso sa may garahe kung saan nandon ang driver na naghihintay sa akin. Agad akong pumasok sa kotse at sinabi ko sa kanya na sa relay. Ligaya ang punta namin. Hindi na nga ito nagpaligoy-ligoy pa at mabilis na pinaandar ang sasakyan. Sir David, sigurado po ba kayo na dito ang punta natin? Masyadong madumi ang lugar na yon. Baka hindi ka sanay, saad ni Manong na tila binibigyan ako ng pagkakataon para umatras. Just drive. Don't need your opinion, kailangan nating magmadali dahil atat na akong makita ang bata, bigkas ko rito. Bata, may nabuntis ka po ba, sir? Usisang tanong niya. Pwede ba, kinuha kitang driver para mag-drive, hindi para maging tsismoso sa lahat ng bagay, inis kong turan dahilan para matahimik siya. Tumagal ng kalahating oras bago kami nakarating sa barangay. Squatter ang lugar. Dikit-dikit kasi ang mga bahay, isama mo pa na maraming basura ang nakakalat sa paligid. Tinakpan ko ang aking ilong ng panyo at nagtanong-tanong na rin ako kung saan dito ang bahay ni Kate Velasco.
Hindi na kami nahirapan hanapin yon dahil masyadong sikat pala ang babaeng to sa lugar nila. Bumalik ka na sa mansion, tatawagan na lang kita kapag uwi na ako, saad ko sa driver na kaagad tumango at tinalikuran ako. Hinarap ko naman ang maliit na barong-barong na may maliit na pinto. Kung titingnan, mas matangkad pa yata ako sa pintuan nila kaya bahagyang napangiwi ang labi ko sa aking naobserbahan. Ang tapang ng bata sa cellphone, heto lang pala ang bahay nila. Liray, kumatok ako ng 3 beses bago ito binuksan. And shit! Halos matumba ako nang makilala ko ang taong bumukas ng pinto. Kuyang Pogi. Anong ginagawa niyo rito? Tanong nito na hindi maguhit ang mukha. Ikaw. Ikaw ang batang sumagot ng tawag ko kay Kate, balik na bigkas ko. At ikaw ang manliligaw ni Mama, pagpapatuloy niya sa sinabi ko. Tangina! Hindi kami magkaintindihan dahil pareho kaming nagulat sa isa't isa. At para hindi na ako maguluhan pa, marahan kong tinulak ang bata na nakaabala sa gitna ng pinto. Aba, hindi pa ako nagsabi na pumasok ka ha? -1, dahil wala kang respeto sa akin, rinig kong sambit nito na sumunod sa akin. Nanatili akong nakamasid sa bawat sulok para tingnan ang mga pictures sa dingding. Nasilayan ko ang picture ni Manang nakatabi ang anak niya. At sa gilid nito nandun si Kate. Ang babaeng nakatable ko sa bar. Napailing ako ng bahagya at pinipilit na panaginip lang ito. Ang ganda ni Mama, no, sa gabi lang siya nagpapaganda Kuyang Pogi, pero sa umaga, daig niya pa ang isang pulubi kapag sumuot, ngiting wika ng batang lalaki. Anak ng putakte. Yung Manang at si Kate ay isa. Hindi ko maintindihan ang anak ko, kagabi pa siya sobrang excited na tila hindi mapakali sa kama. Tuwing pumapasok ako ng club, iniiwan ko ang cellphone ko para in case na magising siya o may mangyari na masama, makontak niya ako. Kaya ganun na lamang ang pagtataka ko, nang hiramin niya ulit to sa akin dahil sabi niya, may bisita daw siyang darating. Nagawa niya na ring maglinis ng bahay kahit na sobrang tamad siya pagdating sa ganito. At ang nakakaloka, inutusan ba naman ako na bumili sa palengke para masarap ang ulamin namin. Hindi ko alam kung ano ang nakain ng batang iyon, pero dahil mahal ko siya, agad ko siyang sinunod. At, nandito pa rin ako ngayon sa katapat ng karne. Bumili ako ng 1 kilo, baka sakaling nagsasabi ng totoo ang anak ko. Malay natin, di ba? Baka kaklase niya ang pumunta sa bahay. Ayaw ko naman mapahiya si Michael. Marami akong pagkukulang sa kanya, kaya kung ano ang request nito, binibili ko. And here I am, malapit na akong makabalik sa amin. Halos pawis na pawis ako dahil wala akong dalang payong. Isama mo pa na hindi pa ako nakasuklay ng buhok. Parang boyish ako kapag walang trabaho. Ewan ko ba, pero mas komportable ako kapag maluluwag ang suot ko. Hindi pa man ako tuluyang nakakapasok sa bahay, nang marinig ko ang boses ng aking anak na tila may kausap sa loob. Bakit ganyan ang titig mo? Hindi ka pa rin ba naniniwala na mama ko si Kate? Bigkas nito na hindi man lang ginalang ang kausap. Ang Michael na to, napapadalas yata ang pagiging maangas niya sa iba. I just can't imagine that a girl like your mom, have a son like you. Masyadong malayo at hindi ako makapaniwala. Mangkukulam sa umaga ang itsura ng mama mo, pero sa gabi, Diyosa, yung totoo, ano bang lahi ang meron kayo? Wika ng lalaki na tila pamilyar sa pandinig ko. Kung alam ko lang na si Manang ang katable ko, di sana, hindi na ako nag-aksaya ng oras na tawagan siya. Pagpapatuloy ng binata. In Manang. From the word, Manang. Shit! Mabilis akong kumaripas ng takbo para makapasok sa maliit naming bahay. At halos mandilim ang paningin ko nang makumpirma kong si David pala ang nandito. And wait, close sila ng anak ko. Magkatabi kasi silang dalawa na daig pa ang mag-ama. Ayan na pala si Mama Mama, nandito si Kuyang Pogi, manliligaw mo. Ngiting wika ni Michael kasabay ng paglapit sa akin. Anong manliligaw ang Mama, sabi ni Kuyang Pogi, ang ganda mo raw, he said again. Ako? Maganda, mukhang hindi naman yata yan ang narinig ko, baby, giit kong turan. Pati anak ko, nagawang magsinungaling para pagtakpan ang mokong na to. Mama, wag mo nang awayin si Kuyang Pogi, pagpipigil nito ng akma kong susugurin ang lalaki. Nakita ko naman ang ngiti nito na tila natatawa sa naging reaksyon ko. Umalis ka na. Habang natitimpi ko pa ang sarili ko, pagbabanta ko sa binata. Pero nanatili siyang nakaupo na animoy walang balak na sundin ako.
Pamamahay ko to, kaya pwede kitang kasuhan ng trespassing sa ginawa mo. Wika ko ulit habang nakatitig sa mata niya. Mama naman eh. Bisita ko siya, ako ang nagpapunta sa kanya rito, kaya pwede po ba, pagbigyan niyo na ako, tura nito. But Michael, kinausap ko na si Kuyang Pogi. At pumayag siya na kahit ngayong araw, maging tatay ko siya, gusto ko ring maramdaman na may tatay ako, mama, malungkot na saad ng bata. Medyo lumambot tuloy ang puso ko nang masilayan ko na muntik na siyang maluha. Kaya huminga ako ng malalim at lumuhod para maging kapantay si Michael. Oo kay. Papayag na si mama. Pero ngayon lang ha, bigkas ko dahilan para matuwa ito at yakapin ako. Bahala na kung ano ang mangyari. Ang mahalaga, mapasaya ko ang anak ko. Naging plastic ako sa oras na to at nag-aktong mabait sa lalaki. Alang-ala kay Michael, I will do in my best just to make him comfortable. Hindi ko naman siya masisisi dahil simula sanggol, wala na ang papa niya. Iniwan ako ng pesting iyon nung nalaman nitong buntis ako. Ganon talaga, may mga lalaki na magaling kumama, pero kapag naging ama, tatakbuhan ka na lang na parang bula. Mama, dalian mo na ang pagluluto ha? Gutom na yata si Papa, sigaw ng bata sa akin. Nasa kusina ako ngayon at nagluluto ng adobo, habang sila ay naglalaro sa sahig. Baril-barilan ang nilalaro nila, kaya masyadong nababalot ng ingay at sigawan ang bahay. Napapailing na lamang ako sa tuwing nakikita ko, kung paano umaksyon si David para lang pakisamahan ang anak ko. I know na napipilitan lang siya, but in fairness, napapasaya niya si Michael. Makikita ko sa mata nito ang umaapaw na kaligayahan. Kainan na. Time out na muna ang laro, bigkas ko habang kinakalampag ko ang takip ng kaldero at malaking kutsara. Napatingin sila sa aking gawi, kasabay noon, tumayo na ang dalawa. Come to daddy, son. Bubuhatin kita, saad ni David na kaagad sumakay sa likuran ng binata. They look cute together. Para silang mag-ama. Huwag mo ako masyadong titigan, baka ma-inlove ka, manang, bulong ni David sa tenga ko nang ibaba niya ang bata. Gusto ko sanang sapakin ang lalaki, kaso nandito si Michael. Kaya napatiim na lamang ako ng panga para pigilan ang sarili. Papa, dito ka po, umupo. Tabi kayo ni Mama, saad nito at hinihigit ang damit ng binata. Nakakainis. Bakit ba kasi napunta ang taong to sa lugar namin? Kise, honey, tatayo ka lang ba diyan? Let's now eat, ngising baling ni David. Nakatayo pa rin kasi ako at tila walang balak na sumabay sa kanila. Nga mama, umupo ka na rin. Huwag mong pahintayin ang pagkain, saad ni Michael dahilan para umupo na ako sa aking pwesto. Nasilayan ko pa ang palihim na kindat ni David kaya otomatikong kinilabutan ako. Alam mo mama, ang saya ko, ngayon ko lang naranasan na magkaroon ng papa. Ang sarap pala kapag may papa, no? Sana totoong papa ko na lang siya. Wika ng anak ko habang inunguya ang karne. Baby, di ba, bawal magsalita kapag mailaman ang bibig, turan ko sa bata para patahimikin siya. Ayoko kasing malaman ni David ang tungkol sa papa niya. Because I hate it na inis ako kapag kinakaawaan ang sitwasyon namin. Kaya ayon, tahimik kaming kumakain at halos nasa kanin at ulam lamang ang atensyon naming tatlo. Kaso bigla akong natigilan ng hawakan ni David ang kamay ko. Wala sa oras ay napaharap ako sa binata at tiningnan siya. Kumabog tuloy ng mabilis ang puso ko nang unti-unti niyang nilapit ang mukha nito sa mukha ko. Don't know girl eh. Pero kusang pumikit ang mata ko para hintayin ang labi niya na dumampi sa akin. But suddenly, I heard him laugh. Hindi kita hahalikan. Aalisin ko lang ang butil ng kanin sa pisngi mo, saad niya dahilan para mapahiya ako. Yeah, Deo, gusto yata ni mama ng kiss mo papa, sambit ni Michael na tila kinikilig. Oh of course not. Hindi ko gusto na magpakiss sa kanya. Huwag kang magsalita ng ganyan, Bob he kissed me. Hinalikan ako bigla ni David. Smack lang yon, pero ramdam ko ang lambot ng labi niya. Like shit. Ay. Nag-blush si mama, rinig kong saad ng bata. Kaya ako na mismo ang kusang tumakbo paalis ng hapagkainan at pumunta kaagad ng key. Diyos ko! Mukhang nasasaniban yata ang anak ko. Isang malakas na appear ang ginawa namin ni Michael nung mag-walk out si Kate pwesto niya. She's acting so cute. I like the way how she blushed because of the kiss did.
Ayos ba? Tanong ko sa bata. Opo, Papa. Ayos na ayos. Kinilig yata si Mama, sambit nito na may okay sign pa. Kahit na medyo manang ang datingan ni Kate ngayon, hindi na ako na-turn off, bagkus mas umapaw yata ang pagiging simple niya. No makeup is better. Nagkamali lang ako sa panghuhusga sa kanya noon dahil hindi lang ako sanay na makakita ng babae na sobrang haba ang suot. At yung halik? Ginusto ko yon. Ginawa ko yon dahil gusto ko. Hindi para asarin siya. Nga pala Michael, nasan ba ang papa mo? Tanong ko sa anak ni Kate. Siguro naman, ito ang pagkakataon para malaman ko ang dahilan kung bakit wala siyang ama. Kanina pa kasi gumugulo sa isipan ko ang tungkol dito. Hindi ko po alam, kapag tinatanong ko po si Mama, palagi siyang umiiwas, mahinang saad niya habang nakanguso. Hindi mo pa siya nakita, hindi pa po, bad yata ang totoo kong papa, turan niya ulit. Bakit? Bakit ba ang dami mong tanong? Bigkas ni Kate nang bumalik sa hapagkainan. I was about to ask again, kaya lang, sumingit na ito. Nawala na rin ang pamumula ng pisngi nito, na animoy, tapos ng kiligin. I'm just curious, simple kong tugon. Curious, ihay, kalokohan, pagtataray ng babae. Kate, pwede ba David, wala kang karapatan para magtanong-tanong ng ganyan, sino ka ba sa tingin mo? She said again. Pero sa puntong ito, medyo maldita na ang datingnan ng pananalita ng dalaga. Mama, inaaway niyo po ba si Papa? Bigkas ni Michael. May kalakasan kasi ang boses ni Kate na tila sinisigawan ako. Hindi baby. Nag-uusap lang kami, kalmadong sagot nito. Mabuti pang ubusin mo muna yang kinakain mo, at may kailangan lang kami pag-usapan ng papa mo, pagpapatuloy niyang saad. Sinenyasan ako ni Kate na tumungo sa maliit na sala nila para doon mag-usap. So tumayo ako at sinundan siya. Ano ba ang pakay mo? Agad na tanong nito sa akin. What? Just answer and my fucking question, will you? Asar nitong bigkas. Kate, can you please calm down? Baka marinig ka pa ng anak natin, tapos tanungin kanya kung ano ang ibig sabihin ng fucking, litanya ko na talagang dinaan ko pa sa biro. Hindi ako nakikipagbiruan, David. Bakit ka ba nandito ha? Ano ba ang pakay mo sa akin at kay Michael, pag-uulit nitong tanong? Heis. Fine, nandito ako dahil pinapunta ako ng bata. Akala ko kasi ikaw ang sasagot ng tawag, but it was wrong. Dahil yung anak mo ang nakasagot, pagsasabi ko ng katotohanan. Paano mo nakuha ang number ko, aber, taas kilay na sambit niya. Sa manager mo, masyado kasi akong na-attract sa'yo kagabi, kaya gumawa ako ng paraan para makontak ka, pag-aamin ko sa babae. Ayoko na ring magsinungaling pa, dahil alam kong hindi siya maniniwala kapag hindi ko sinabi ang totoo. Pakatapos mo akong tawaging manang, ngayon, maghahabol ka, madiin itong pahayag na talagang pinaalala sa akin ang first meet naming dalawa. Oh chill, hindi ko gustong ma-offend ka. But I'm just saying the truth. Nung araw kasi na nagkita tayo, hindi ko type ang pag-aayos mo, wika ko rito. Ang sabihin mo, mahilig ka lang sa maganda, inis niyang tugon. Yes, aminado ako dyan, kaya nga natipuhan kita, dahil maganda ka. No, I mean, hindi ka lang maganda. Sobra lang ako naakit sa'yo, natatarantang saad ko. Bullshit! I can't look to her eyes. Gago. Hindi mo ako madadala sa mga ganyang salita, so please, tigilan mo na ako. At wag ka nang babalik sa pamamahay ko, wika ni Kate na animoy binabantaan ako gamit ang tingin niya. Sino bang may sabi na babalik pa ako sa lugar na to, turan ko dahilan para matameme siya. Look, masyadong mabaho at maliit ang bahay niyo. Do you think, babalik pa ako? Muli kong sambit. Ay wow! Ang kapal! Talagang nilait mo pa ang bahay namin, hoy Emma David. Alam kong mayaman kang tao, pero wala kang karapatan na lait-laitin at tapak-tapakan kaming mahihirap, sigaw niya na may kasama pang duro sa daliri. Wala eh. Na-enjoy akong pikunin siya dahil lumalaki ang bunganga nito. Hindi kita tinatapakan, Kate, sinasabi ko lang kung ano ang naobserbahan ko. At teka nga lang, alam ba ni Michael na nagtatrabaho ka sa club pag iba kong usapan? Tuluyan na siyang natahimik at hindi agad makasagot sa tanong ko. I'm asking you, hindi. Hindi niya alam. Kaya binabalaan kita, wag mo yung sasabihin sa anak ko, utal niyang sambit. Paano kung gusto ko, David, bigkas nito sa aking pangalan? Siyempre, joke lang, ngiti kong sad. Nakahina ito ng maluwag kaya napatingin na ako sa kanya. I slowly hold her hand dahilan para makaramdam ako ng kuryente sa pagitan naming dalawa.
Pero kung ako sa'yo, huwag ka nang magtrabaho sa club, Kate, malumanay kong sambit. Ha? Hindi bagay sa'yo ang magtrabaho sa harapan ng maraming lalaki, seryoso kong wika. Ano bang, makinig kang maigi Kate, I need a secretary. Handa kong ibigay ang posisyon na yon basta umalis ka lang sa club, muli kong sabi para maunawaan niya ang pinupunto ko. Tumayo na ako at sa huling pagkakataon, may iniwan akong kataga. Sana mapag-isipan mo ng mabuti ang offer ko. Hindi maalis sa aking isipan ang sinabing offer ni David. Matapos niya kasing sabihin iyon, nagpaalam na siya dahil may kailangan pa raw itong asikasuhin sa kumpanya. Otomatikong nalungkot ang anak ko kasi masyadong bitin daw ang pagkakaroon niya ng papa. Kaya heto, ako ang nakipaglaro sa bata para hindi siya magtampo. Ratatatatatat, pagsisigaw ko at pakunwari ko siyang binabaril gamit ang hanger. Mama naman lagi na lang ako ang patay. Dapat ikaw naman po, pagsusumamo ng anak ko. Bahagya akong natawa at binigay sa kanya ang hanger. O sige, ikaw naman ang bumaril sa akin, bigkas ko dahilan para maganahan siya. Kaagad siyang pumwesto at talagang tinutok sa noo ko ang hanger. Isang bala ka lang. Bang, sigaw nito kaya humiga ako at umaktong namatay. Sa kalagitnaan ng paglalaro namin, nabulabog ako nang marinig ko ang sigawan ng mga tao. Galing ito sa labas na animoy pinagkakaguluhan ng lahat. Baby, dito ka lang ha? May titingnan lang ako sa labas. Time out muna tayo, wika ko sa bata. Tumango naman ito kaya agad akong lumapit sa pinto para buksan ito. At yon, nakita ko ang isang malaking truck na sinisira ang maliit na bahay. Oh shit! Due date na pala namin ngayon para sa lupa. Hindi pa kasi kami nakakabayad nung nakaraang buwan. Sir, maawa po kayo sa amin. Wala kaming matutuluyan, naluluhang saad ng matandang babae habang nagmamakaawa. Kahit bigyan niyo pa kami ng araw para makapag-ipon, pagpapatuloy na sabi nito. Mrs., pasensya na ho pero kailangan na namin ang lupang ito. Magpapatayo kami ng kasino, kaya huli na tong pagkakataon, mahinahon na sambit ng lalaki. Awang-awa ako sa mga kapitbahay ko dahil sa kalagayan nila. Alam ko na pati ang barong-barong namin na bahay ay sisirain nila. Pero saan? Saan naman ako kukuha ng pera? Hindi ako pwedeng bumalik ng probinsya dahil galit sa akin ang magulang ko. Galit sila dahil sa pagbubuntis ko ng maaga. Mama, ano po ba ang nangyayari? Bakit ang ingay sa labas, kalabit na bigkas ni Michael sa aking likuran? Nilingon ko naman siya at marahan na pinisil ang pisngi. Baby, kailangan na nating mag-impake ngayon, tanging turan ko. Bakit po, Mama, kasi aalis na tayo sa lugar na to. At lilipat na tayo sa iba, ngiting wika ko. Ayokong ipaalam sa anak ko, ang lahat dahil masyado pa siyang bata para sa ganito. Kay Papa Pogi po ba tayo titira, Mama? Masayang tanong niya na halos kuminang-kinang ang mata. Doon ko naman naalala ang pag-uusap namin ni David kanina. Tama! Siya ang makakatulong sa amin para mapadali ang paghanap namin ng matitirahan. Parang ganun na nga, anak, sandali lang at tatawagan ko siya. Bigkas ko at naglakad palapit sa drawer kung saan nandun ang cellphone. Tumawag siya kagabi, kaya malamang alam ko na ang number niya. Hindi na ako nagsayang ng oras at nag-call back agad ako sa binata. Nakakahiya mang gawin pero para sa magandang kinabukasan ng anak ko, kakapalan ko na ang aking mukha. Shit! Kung sino ka man, mamaya ka na tumawag. I'm fucking busy, malutong namuro ng kabilang linya nang sagutin ang tawag ko. Medyo nilayo ko ang cellphone sa tenga dahil ang lakas ng sigaw niya. Tangina! Ako to si Kate. Pumapayag na ako maging sekretary mo, pota, pabalik kong mura sa binata. Kate. Oh damn it. I'm sorry. Hindi ko na kasi tiningnan ang tumawag kaya, hindi ko kailangan ng paliwanag mo, diretsa kong wika na talagang tinapos ko ang pagsasalita niya. So, ano? Magsisimula ka na ba ngayon para maging sekretary ko? Saad nito na tila ganado ang pananalita. Gago. Siyempre hindi, bukas na lang ako magsisimula. Pero, he asked me na ani mo ihinihintay ang sunod kong sasabihin. Pero sa isang kondisyon, anong kondisyon, titira kami sa bahay mo? I mean, hanapan mo kami ng matutuluyan ni Michael, litan niya ko at napakagat ako sa bandang ibaba ng aking labi. Is that so? Then okay, just wait for me.
Susunduin ko agad kayo, mabilis na tugon niya nang i-end ang call. Bahala na. Wala naman sigurong mali kung humingi ako ng tulong sa iba. Gaya ng sinabi ni David, naghintay kami ni Michael na sunduin niya. Nakapag-impake na rin kami para sa ganoon, tuloy-tuloy ang pag-alis namin. Don't know girl, but Enbag's son looks so excited. Halatang gusto niyang makasama ang binata. Masyadong malapit ang loob nila, kahit na ilang oras pa lang sila nagbonding. Papa, bigkas nito nang huminto ang kotse sa tapat namin mismo. Ang yaman niya talaga. Nung isang araw, hindi naman ganitong kotse ang ginamit niya. Pero ngayon, ibang sasakyan naman. Papa, totoo po ba na sa inyo na kami titira? Tanong ni Michael nang bumaba ang lalaki. Nakashade ito at nakabukas ang butones ng polo niya. Kaya ayan, pinagtitinginan siya ng mga tsismosa naming kapitbahay. Buti pa si Kate, nakabingwit ng malaking isda, rinig kong sabi ng babae. Paanong hindi makakabingwit, nagtatrabaho iyan sa club, pasigunda ng kausap. Mapait tuloy akong napangiti dahil sa usap-usapan nila. Ganito talaga ang tingin ng karamihan sa akin, maruming tao. Let's go, sambit ni David nang lumapit siya para kunin ang bagaheng hawak ko. David, kay kung pwede lang, sa ibang bahay mo na lang kami dalhin. Bawasan mo na lang yung sweldo ko, basta wag lang sa bahay mo, turan ko sa kanya. But you said, nagbago na ang isip ko. Ayoko namang pagchismisan ako. Saka, nakakahiya sa kapamilya mo, kung doon ako titira, di ba, balik na saad ko. Kate, I have my own house. Kaya wala doon ang parents ko. Besides, Jiffy house is near to the company, pahayag niya para udyukin ako na pumayag. Napatingin ako sa mga babaeng nag-uusap sa gilid, kung saan matalim ang titig nila sa akin. I got it, iniisip mo ba ang sinasabi nila? He asked me. Nakatingin na rin pala siya sa mga peste. Hindi ako sumagot, sa halip, naglakad na ako patungo sa kotse ng binata. Pero bigla niyang kinabig ang braso ko, dahilan para mahinto ako. Ano ba sa tingin mo, ang ginagawa mo, kunot noo kong sambit? Kaso mas hinigpitan niya lalo ang pagkakahawak at bahagya siyang tumabi sa akin. Listen everyone, nabalitaan ko ang tungkol sa pagpapalaya sa inyo ng may-ari ng lupang ito, panimula nitong sabi. Naguguluhan tuloy ako kung bakit niya to nalaman. Sa pagkakaalam ko, hindi ko to naikwento sa kanya. Handa akong bilhin ang lupang ito at ibalik ang bahay niyo. Basta tigilan niyo na si Kate. I don't want to hear bad words about her. Dahil sa oras na makarating yon, ako na mismo ang magpapalaya sa inyo, he continues saying. Nagkaroon ng tuwa at galak ang damdamin ng mga tao dahil sa good news na pinaabot ni David. Kahit sino, maniniwala sa binata dahil postura pa lang, bilyonaryo na ang datingan. And one more thing, Kate is not the type of girl that you're thinking. She's beautiful inside and out, that's why I like her, wika niya muli na ikinagulat ko. Teka, is he serious? Ano bang kalokohan ang pumasok sa utak niya at nasabi niya to? David, sambit ko sa pangalan nito habang pinandidilatan ko siya ng mata. But he just winked at me. Don't worry, I will be your savior starting today, Vivi wife, mahinang saad niya. Halos matay naman ako sa di malamang dahilan. Shit, kinikilig ba ako? Nakatunga nga ako ngayon sa loob ng kotse habang katabi ang aking anak. Hindi ko alam kung ano ang sumapi sa katawan ni David at talagang iyon ang sinabi niya. But no, ginugutan niya lang ako. O di kaya iginawa niya iyon para isipin ng mga tao na nagmamahalan kaming dalawa. Pero teka, bakit ko nga ba iniisip yon? Hays, ang gulo ko rin no. Bakit ba kasi tinawag niya akong gilly wife? Nalilito tuloy ako, inis kong sambit dahilan para matawa ang binatang nagmamaneho. Hindi ko sinabing tumawa ka, mataray kong turan. But still, nanatili siyang nakangiti. Kahit nasa likuran kami nakapwesto, nakikita ko pa rin ang aura ng mukha niya dahil sa salamin. Huwag kang ngingiti, para kang asong ulol, bigkas ko ulit nang masilayan ko ang pasulyap niya sa akin. Mama, bakit po kayo ganyan kay Papa? Gwapo kaya si Papa David? Hindi ka ba na-in love sa kanya? Sambit ni Michael na tila nahalata ang kasungitan ko sa lalaki. Minsan, napapaisip ako kung ilang taon na ang anak ko. Like hello. Ang mga salitang lumalabas sa bibig niya, hindi akma sa edad nito.
In short, ang dami niyang alam pagdating sa pag-ibig. Baby, pwede bang tumigil ka sa kakatanong mo, mahinahon na saad ko. Sabi kasi ni teacher, kaming mga bata, hindi nagsisinungaling. So ibig sabihin, pugi talaga si Papa. Kaya nagtataka ako, kung bakit hindi mo makita ang kagwapuhan niya, muli nitong wika na hindi man lang nabulol. Napasapo na lamang ako sa aking noo at piniling tumahimik. Kahit anong pakikipagtalo ang gawin ko, sa huli, si Michael pa rin ang panalo. Masyado siyang madaldal, kaya nga, pati si David, ramdam ko na nasisiyahan siya sa bata. Kung sa bagay, mas kampi ng anak ko ang mokong na to daig pa nila ang totoong mag-ama dahil sa closeness ng dalawa. Nahinto ang kotse ng binata sa isang malaking bahay. Halos mahilo naman ako nang tingnan ko ang kataasan nito. Kahit sinong tao, mapapanganga ng husto kapag nakakita ka ng ganito kalaking mansion. Mansion na nga ang datingan ng bahay ng lalaki. Grabe, Papa. Ang yaman mo, saad ni Michael na ngayon ay buhat na ni David. Siyempre, ganito kayaman ang papa mo. At balang araw, dito mo na rin dadalhin ang babaeng mamahalin mo, wika nito sa bata. Hoy, wag mo ngang turuan ng ganyan ang anak ko. Kaya lumalaki siyang pasaway dahil sa mga naririnig niya sa matanda, tapik na turan ko sa binata. Hindi pa nga tuli ang baby ko, pag-girlfriend na agad tinuturo niya. Ano bang mali doon? Sinasabi ko lang ang magiging future niya para hindi na siya magtanong pa. And correction, anak natin, saad nito na madiing sinambit ang huling kataga. Nagsalubong tuloy ang kilay ko dahil sa kakaibang trip niya. Iwag mong seryosohin ang laro, David. Tapos na yon. So don't you dare call him as your son, turan ko rito. Nagtama ang paningin namin dahilan para ako mismo ang agad na umiwas. Paano kung sabihin ko na hindi na yon laro, kalmado niyang tanong. And because of that, pumintig bigla ang puso ko. Pintig na sobrang bilis na tila hinahabol ako ng kabayo. Gusto ko maging ama ni Michael. Gusto kong tawagin niya akong papa, mabilis nitong wika. Anong kalokohan yan, nabibigla ka lang yata, David. Kaya itigil mo na ang pinagsasabi mo, saad ko sa binata na hindi siya hinaharap. I'm just being kind, Kate. Hindi ako madamot pagdating sa ganito, halata naman sa anak mo na gusto niya ako maging papa. Bakit di mo na lang siya pagbigyan, pahayag nito na lalong kinagulo ng utak ko. David, nag-iisip ka ba ng maayos sa krastikong tugon ko? Sihi ka ng kumpanya. Binatang binata sa paningin ng lahat. Tapos gusto mong maging tatay ni Michael. For what? I asked him. Para mabuo ang pamilya na pinangarap niya. As simple as that. Mahirap bang intindihin yon? Seryoso niyang sagot. Napapikit na lamang ako ng mata para magproseso sa isipan ko ang sinasabi niya. Mukhang guguho yata ang mundo ko dahil sa pagpayag ko sa offer niya. Nagiging mabilis ang pangyayari. Mama, tama po si Kuyang Pogi. Gusto ko siya maging papa, bigkas ni Michael. Pero, you heard it, right? Sa kanya na mismo galing ang pagpayag. So just respect your son's decision. Or should I say, our son's decision. Huling sambit niya at tuluyang pumasok sa loob habang bitbit ang bata. Naiwan ako na puno ng pagtataka dahil sa kinilos ng lalaki. Nakadrugs ba siya, ang tanging nabigkas ko? David is acting so weird right now. Talagang tinotohanan niya ang pagiging ama ni Michael. Pati tuloy mga maids niya rito, nagbubulong-bulungan tungkol sa bata. Akala tuloy nila nakabuntis ang kanilang amo. Napapailing na lamang ako sa oras na to habang tinitingnan ang dalawa na nililibot ang malaking bahay. Wow! May pool, manghang sambit ng anak ko. Wala kasi sa amin yan kaya ganyan ang reaksyon ng bata. Besides, once in a year lang kami naliligo sa swimming pool dahil masyadong mahal ang entrance at kulang kami sa budget. Papa, can you teach me how to swim? Tanong nito sa binata. Aba, iba rin si Michael. Nakaapak lang sa mansion, nag-English na. Sure. Bukas. Magsiswim tayo, kasama ang mama mo, saad niya na binalingan ako ng tingin. Sinasama pa talaga ako sa usapan? Tiese, yehey. Happy family na pala tayo, masayang tura ng bata at niyakap ang lalaki. Mukhang napapalapit na ang loob nila. At makikita ko rin kay David ang sensiridad sa anak ko. Pero paano kung dumating ang totoo niyang ama? Ano na kayang mangyayari? Hays!
Kung sa bagay, masyadong imposible na babalik siya. Iniwan niya nga ako, di ba? Minsan talaga, ang utak ko kung ano-ano ang iniisip. Yaya, kayo na ang bahala kay Michael, bilin na utos ng binata sa mga katulong. Saan po namin siya dadalhin, sir, kahit saan, kung saan ang gusto niya, muli nitong saad. Agad naman nila itong sinunod dahilan para sumama sa kanila ang anak ko. Kaya ang kinalabasan, kami na lang ni David ang naiwan. Join me. Itutor kita sa taas, tanging bigkas niya na halatang ako ang kausap. Wow, ano to road trip, pamimiloso po ko. Hindi. It's a walk trip, ngiting sambit ng binata. Ay galing. Nag-joke si Amy, David, kaya ano pa ang hinihintay natin, bigyan ng jacket yan, malakas kong turan habang inaakto ko pa ang pagiging vice ganda na may pagkawili. O diba, pakganon sis? Tisay, ang daldal mo, bakit di ka nalang sumama? O baka naman, gusto mong buhatin pa kita, mahal na Reyna. Wika nito kaya otomatikong napaatras ako. Palapit kasi siya ng palapit sa pwesto ko habang nakangisi. At ngayon, tuluyan na akong nakasanday sa dingding dahil wala na akong maatrasan. Kinulong niya ako sa mga braso niya, kaya bumilis ulit ang tibok ng puso ko. Kahinaan ko pa naman ang matrap ng ganito, dahil feeling ko, anytime, matutunaw ako sa titig niya. Itutor lang kita, kate. Para sa ganon, hindi ka manibago at masanay ka, bulong na wika niya sa tenga ko. His voice was so husky. Kaya pati kalamnan ko, naiinitan dahil sa palad na dumampi sa malambot kong pisngi. Hindi nga ako nagkamali, you look so pretty. Ibang klase ang ganda mo lalo na sa malapitan, patuloy nitong sabi. Pwede bang umalis ka na? Kaya kapag hindi ka pa umalis, mapipilitan akong ipasabog ang nasa gitna mo, ananakot ko sa binata. Then go on, may protection din naman yan, honey, sambit niya at bahagyang natawa. Ano ba kasi ang gusto mo, bigkas ko, simbolo na tuluyan na akong sumuko. Sasamahan mo lang ako sa taas. Tapos, ituturo ko sa iyo ang kwarto na gagamitin niyo ni Michael, saad nito sa akin. Yun lang pala eh. Edit tara na, nauutal kong tugon. No honey. Hindi lang yon ang gagawin natin, mapaglarong pahayag niya. Ha, binyagan na natin diretso ang kama. Sayang naman kung hindi tayo maglalaro doon, wika nito dahilan para lumaki ang mata ko. Just mew. Anong klaseng binyag ba? David, ano bang ginagawa mo? Ibaba mo nga ako. Hindi na to magandang biro, pagsisigaw ko nang bigla akong buhatin ng binata. After niyang sabihin ang salitang binyagan, agad niya akong binuhat dahilan para mapahiyaw ako ng malakas. Wala na akong pake kung pagtinginan ako ng mga katulong niya. Like gosh. It's a rape. Bingi ka ba ha? I said, put me down, muli kong bulyaw. I also tried to punch his back, pero hindi man lang siya natinag. Hanggang sa makarating kami sa taas at hindi pa rin niya ako binababa. Ano pa ba ang gusto mo, David? Ibaba mo na ako, please, pilit na pagmamakaawa ko sa binata. But he just laughed na tila ng insulto. Kanina pa ako nairita sa kilos niya. I can't read his mind. Kaya wala akong magawa kundi ang sumunod sa trip nito. Aray! Tangina! Ba't mo ako binato ha? Malutong namura ko nang mapahiga ako sa malambot na kama. Wala kasi siyang sinabi na babatuhin niya pala ako. Binuo mo ang araw ko ngayon, kate, every time I saw you, napapangiti ako nang wala sa oras. Siguro, isa ka na sa happy pill ko, wika niya nang lumapit sa akin. Hindi mo ako madadala dyan ha? Alam ko na ang binabalak mo, impit na saad ko. Then, it's good. There's nothing wrong it, right? I am now the father of Michael. So in short, starting today, you're the wife, he said while smiling. Pota! Hindi ko alam kung kikiligin ba ako o mandidiri sa pesting to. Stop staring me like that. Nagmumukha kang manyakis, iritable kong turan. Ang titig niya. Nakakahina at nakakawet. Ay shit! Pasmado! Gwapong manyakis na handa kang gapangin, honey. Ra-hour, wild na bigkas ni David. Gago. May lahing tigre pala ang lalaking to. Mabilis kasi siyang pumatong sa akin dahilan para maramdaman ko ang bigat niya. Nasa ilalim niya ako habang siya ay nasa ibabaw. I can't breathe.
Umalis ka na nga, wika ko sa binata. Kaso kahit anong iwas ang gawin ng mukha ko, wala pa rin akong kawala. Our nose meet each other. Mas matangos nga lang sa kanya, dahil ang ilong ko, medyo nakadapa. I like this position, Kate. It makes Divay Junjun healthy and stronger, he smirked. Stronger nga dahil hindi ako manhid para hindi iyon ma-feel. Umiinit na tuloy ang pisngi ko sa kamanyaka ni David. Kaya kung iniisip mong makukuha mo ako, nagkakamali ka, hindi na ako easy to get, bulyaw ko sa mismo sa kanya. But do the wrong move. Yes, you wrong move, kasi biglang nagdampi ang labi namin. For the second time, we kissed again. Chay na tsansingan mo yata ako ngising pahayag niya. Hindi kaya utal kong tugon. Don't know how to explain dahil yung kalamnan ko ang ingay masyado. Natatain na naman ba ako? Mama, Papa. Ano pong ginagawa nyo? Tanong ng isang bata mula sa pinto. Nakalimutan itong sarhan ni David kaya siguro nakita kami ni Michael kasama ang yaya. We're just making another baby. Para naman may kapatid ka, sagot ng binata na hindi man lang nabulol. Really? So pwede ko po bang mapanood kung paano kayo gumawa ng baby, Papa? Sambit nito dahilan para kilabutan ako. Michael, tanging sigaw ko na ikinatawa ni David. Isang araw pa lang pero mababaliw na ako. Pesting yawa. Sa pagsingit ni Michael, kahit papano, nagkaroon ako ng tamang tiempo para tulakin si David. Nahulog pa ito sa kama dahilan para mapatakbo ang bata sa binata. Wow! Concern ang anak ko, ha? Ouch, it really hurts, honey. His back, daing nabigkas nito habang hinihilot ang likuran. Mama, ba't mo po tinulak si Papa? Paano kung namatay ang papa ko? Pagalit na sigaw ni Michael. Teka, parang mali na to. Bakit parang kasalanan ko pa? Bakit parang ako pa ang sinisisi niya? Anak lang kita, Michael. Kaya wala kang karapatan na sigawan ako, madiin kong sambit kasabay ng pagduro ko sa bata. Mama, stop it para ka pong tanga. Kahit anong gawin mo, hindi mo po magagaya si Nora Honor. Wika niya habang kinakamot ang bato. Na ano? Hindi pala ako artista. Tiyatre, alam ko. Pero hindi Honor ang apelyido ni Nora. Honor yon, Michael, pagkokorekta ko na lamang at tumayo na. Nabibwisit ako. Dahil sa halip na ako ang ipagtanggol, halatang si David ang kinakampihan niya. Honey, san ka pupunta? Pahabol na tawag ng binata sa akin. Hindi ko siya nilingon dahil tuloy-tuloy lang ako sa paglakad hanggang makalabas ng kwarto. Bahala silang dalawa. Total, mas close pa yata sila. So heto, ako na lang ang maglilibot ng bahay. Siguro naman, hindi ako malilito rito. Dahil bawat sulok may mga maids akong nakikita. Kaso sa bawat paglibot ko, nasisilayan ko ang mga titig ng katulong sa gawi ko. Base sa kilos nila, halatang pinag-uusapan nila ako. Excuse me, may dumi ba sa mukha ko? Ask them. Hindi lang ako sanay na ginaganito ng mga hindi ko kakilala. Wala naman po ma'am, magalang na sagot ng isa. Kung ganon, bakit ganyan ang titig niyo sa akin? May ginawa ba akong mali? Curious kong turan. Hindi naman po ma'am. Ang totoo kasi niyan, kamukhang-kamukha mo po yung ex-girlfriend ni Sir David na sobra niyang minahal, singit na tugon ng babae. Hoy, ano ba? Tumigil ka nga, pagsisita ng katabi niya para tumahimik ito. Hindi na ako nagtanong pa, dahil malinaw kong narinig sa aking tenga ang sinabi nito. Napaiwang ang bibig ko na tila sumasagi sa isipan ko ang mga ginawa ng binata sa amin. Kaya ba, mabilis para sa kanya na gumanap bilang ama ni Michael dahil kamukha ko ang babaeng minahal niya. So ano iyon? Ginagamit niya ako at ang anak ko. Bahagya akong napailing at mapait na napangiti. I hate this kind of situation. Nasasaktan lang ako kapag ganito. Feeling ko, maulit muli ang nangyari. Ang nangyari sa amin nung ex-boyfriend ko. Mama, ayos ka lang po ba? Kalabit na tanong ni Michael. Sinundan pala nila ako kasama ang lalaki. Naman. Ayos lang ako, baby, pagsisinungaling ko. But David looked at me so worried. Siguro nagtataka rin siya sa pag-iba ng akto ko. Kate, I know you're not okay. So tell me the reason, gal, wika ng binata. Ayos lang ako, diba?
Hindi ka ba marunong makaintindi noon? Masungit kong tugon. Pero magpapahinga muna ako. I'm tired, huling bigkas ko. Tinalikuran ko muli sila at bumalik sa kwarto. Nanghihina akong humiga sa kama nang bumalik ako sa kwarto. Sinara ko na rin ang pinto para wala na munang umistorbo sa akin. Hindi ko akalain na masasaktan ako ng husto nung malaman ko ang dahilan kung bakit ganito ang trato ni David sa amin. Kapareho niya ng ugali ang ex-boyfriend ko. Binibigyan nila ako ng motibo at alam ko na sa huli, iiwan din nila ako. Nakakatawang isipin na hanggang ngayon, sariwa pa rin ang sakit na dinulot ni Derek sa akin. Sakit na kailanman hindi na mabubura. Flashback, ano pala ang sasabihin mo, Kate? Bakit parang atat na atat kang makausap ako? Ang dami ko pa naman na ginagawa sa opisina, sambit ng binata nang magkita kami sa restaurant. Talagang kinulit ko pa siya na makipag-meet sa akin dahil gusto kong isurprise siya tungkol sa magiging anak namin. I'm pregnant, love. 3 weeks pregnant, diretsa kong turan na walang paligoy-ligoy. That man is actually handsome. Kaya masasabi ko talaga na ang saya ko dahil naging jowa ko siya. Wait, seryoso ka ba? He replied. Nagpa-check up ako kanina. 1 buwan na kasi akong hindi dinatnan kaya inalam ko na agad. Alam nating dalawa na may nangyari sa atin, di ba? Nakangiti kong wika. But Kate, hindi pa ako handa. I mean, look, malapit na akong mapromote sa opisinang pinagtatrabahuhan ko. Kaya kapag nalaman nila na magiging ama ako, tiyak maapektuhan ang promotion ko, tugon niya na ikinalungkot ko. Pero, sabi nila, swerte raw ang mga buntis, muli kong sambit. But he just hold the hand at bahagya itong dinampian ng halik. Love, I hope you understand Eva's situation. Mahal kita, pero mahal ko rin ang trabaho ko, seryosong sabi niya. Oh, what do you mean, gisay that, nauutal kong tanong. Gusto kong ilihim muna natin to, huwag mong ipagsabi sa mga kakilala ko na buntis ka at nabuntis kita, litanya ng binata. Ginusto natin to, Derek. Kaya hindi ko mapagbibigyan ang gusto mo, madiin kong sambit. Pinaparating niya kasi sa akin na itago namin ang bata. At sa madaling salita, kinakahiya niya ito. Hays! Hindi mo kasi ako maintindihan, Kate. Malaking pera ang makukuha natin kapag na-promote ako. And once na maging president ako, magiging maganda ang buhay nating dalawa. I'm not doing this just for my own sake. But I'm doing this for our future, wika niya para malinawagan ang isip ko. Kung sabagay, he has a point. Kaya kahit mahirap, umayag ako sa gusto ni Derek. Nilihim namin ang tungkol sa pagbubuntis ko. Naging okay naman ang relasyon naming dalawa. Nabibigay niya ang mga pagkain na paborito ko. At 1 buwan ang tinagal, ay tuluyan na siyang na-promote sa trabaho. Akala ko, yon na ang huling beses na pagtitiis ko na tumago sa mga pamilya at kaibigan niya. But it was wrong dahil lalong naging malala ang lahat. Aalis ka, naiiyak kong tanong. Kailangan Malaking kliyente ang tatagpuin ko sa Canada. And I need to go there, pagsasaad nito. Nalulungkot ako kasi mawawalay kami sa isa't isa. Masyadong malayo ang Canada kaya sa tuwing iniisip ko to, ang daming negatibo ang pumapasok sa utak ko. Love, hindi ako magtatagal doon. So please wait for me. Hayaan mo, pag uwi ko, magpapakasal tayong dalawa, pagpapangako niya. Wait for me. Umasa ako sa katagang iyon. Pero umabot ng ilang taon at hindi na siya bumalik pa. Masyado siyang sinungaling. Kahit pagpadala ng pera, wala akong natanggap mula sa kanya. And I hate him. Kinamumuhian ko ang taong yon. Is it a flashback? Naramdaman ko naman ang pagpatak ng aking luha, kaya marahan ko itong pinunas. Kahit anong gawin ko, nasasaktan pa rin ako kapag naaalala ko yon. Kaya yung mga pinapakita ni David sa akin ngayon, alam kong hindi totoo dahil nakikita niya lang sa mukha ko ang dati niyang minahal. It's another day. Gaya ng pinangako ko kay Michael, maliligo kami sa pool. Yung mga meeting schedule ko, pinakancel ko muna ngayon. At siguro, bukas na lang ako papasok kasama ang panibago kong sekretary na si Kate. Yes, I choose Kate because I know she can do it basta malaki ang tiwala ko sa kanya. Halos lahat kasi kaya niyang pasukan at gawin para lang sa bata. And I love it. I love the way she cared to her son. Gumagaan tuloy ang loob ko sa babae.
Napatingin ako ngayon sa wall ng aking kwarto, kung saan nakasabit dito ang malaking picture ng dalagang minahal ko. Yes, yung ex-girlfriend, Katrina. Kamukhang kamukha ni Kete ang ex ko, sa tuwing nag-aayos at nagpapaganda siya. Kaya nga, nung nakatable ko siya sa club, hindi ko na siya pinakawalan pa. Naakit niya ang mata ko, at kapag nakikita ko siya, ang tibok ng puso ko, bumibilis. Siguro dahil hindi pa rin ako makamove on kay Katrina. Lily woman left me because of her career. She's in California right now, at isa siyang model doon. Kung pag-uusapan ng ugali, sobrang bait niya. To the point na, lahat ng sweldo nito, binibigay niya sa charity dito sa Pilipinas. Mahilig siya sa mga bata at pareho sila ni Kete. Kaya hindi ko maiwasan na ikumpara silang dalawa. Papa, bakit ang tagal mo sa loob? Kanina pa po kami naghihintay ni Mama, sigaw ni Michael habang kumakatok. Kinuha ko agad ang tuwalya at pinalibot ito sa aking bewang para takpan ang hinaharap ko. Palabas na ako, tanging turan ko at tinapunan ko muli ng tingin ang larawan ni Katrina. I'm still waiting and hoping for her to come back. Alam ko kasi na mahal niya pa rin ako. Kaya kahit umabot ng ilang taon, handa akong hintayin siya. Hay, salamat, bigkas ng bata nang lumabas na ako. Tuwalya lang pala ang kukunin mo, naabutan ka ng 1 oras sa loob, muli niyang patuloy. Kung magsalita talaga ito, akala mo, nasa 20 panandang pandagdag na ang edad. Nasaan ang mama mo? Tanong ko na lamang at minabuting wag na magpaliwanag. Nandun na po siya sa pool, sagot nito dahilan para tumungo na kami roon. Kaso pagkarating namin sa swimming pool, nasilayan ko agad ang babae na may hawak na tabo. Pinapaliguan niya ang sarili gamit ito habang kumukuha ng tubig galing sa pool. Hindi ko tuloy mapigilan ang tawa na kumawala sa bibig ko. Baliw ba ang mama mo, Michael? I asked him again. Matagal na po siyang baliw, Papa. Sa kaganyan talaga si Mama, hindi marunong lumangoy, tugon nito sa akin. At ngayon, alam ko na kung bakit gumagamit siya ng tabo. Parehong-pareho talaga sila ng ex ko. Halos lahat ng hindi kaya ni Katrina, hindi rin niya kaya. Oh, anong tinitingin-tingin mo dyan ha? Kung naiinggit ka, gumaya ka, mataray na sambit ng babae nang mahalata nitong nakatingin ako sa kanya. Hindi ka pala marunong lumangoy, saad ko nang lumapit ako sa pwesto ni Kete. So what? Wala namang big deal kung hindi ako marunong lumangoy, no? Kiray, inis niyang wika. Bakit ba ang init ng ulo mo? Kagabi ka pa sa akin, ganyan? May ginawa ba akong mali, usisang tanong ko. Kakaiba kasi ang akto niya simula pa kahapon. Para siyang sinapian ng masamang nilalang dahil sa katarayan niya. Pake mo ba kung ganito ako? This is new life, in my attitude and myself, taas kilay niyang tugon. Ewan ko ba, pero nakaisip ako ng kalokohan nang sabihin niya yon. So, pushed her in the pool, dahilan para mahulog siya doon. Tangina! Yes nen ano ba, bakit mo ginawa sa akin to, sambit niya habang nakakainom siya ng tubig. This is in my life, in my attitude and myself, nisi kong turan at talagang ginaya ko pa ang sinabi niya. David naman, I can't swim. Tulungan mo ako, pagsisigaw nito. And that was the last voice I heard from her dahil tuluyan na siyang lumubog sa pool. Actually, ang lalim ng swimming pool ko, kaya agad kong inalis ang tuwalya sa aking bewang at wala pa sakaling sumulong sa tubig para iligtas si Kete. Hindi yata magandang biro ang ginawa ko dahil nakita ko sa ilalim ang walang malay na babae. Nagsisi tuloy ako sa pagtulak ko sa kanya. Sa pagsulong ko sa swimming pool, mapuwersa kong iniahon si Kete para iligtas siya. Kaso naalala kong wala na pala akong saplot ngayon dahilan para lumaki ang mata ni Michael at mapasigaw ito. Papa, yung bird niyo po, baka lumipad, sigaw nito at tinakpan ang mata gamit ang kanyang kamay. But I don't care anymore, sila lang na dalawa ang makakakita nito dahil pinaalis ko ang mga maids. So ang ginawa ko, agad kong hinawakan ang mukha ni Kete para i-mouth to mouth siya. Ito kasi ang tanging alam ko kapag nalunod ang isang tao. Papa, nakakailang kiss ka na kay Mama ha? Tsansingan mo na yata siya, saad nito sa akin. Tangina! Akala ko ba hindi na ito nanood? Nakasilip pa rin pala ang isa nitong mata para panoorin ako. Michael, tumalikod ka nga. This is not suitable to your age, bigkas ko sa bata. Kaya agad niyang sinunod ang bilin ko, at muli kong hinalikan ang mama niya dahilan para mapaubo ito ng tubig. Thanks God, you're now safe, sambit ko kasabay ng pagyakap ko sa kanya.
Gago ka. Papatayin mo talaga ako pagmumurang bigkas ni Kate. Sorry na. Akala ko kasi nagbibiro ka lang nung una, malambing naturan ko para patawarin niya. Pero bahagyan niya akong tinulak, kaya otomatikong napaupo ako sa sahig. And because of it, buong buo niya nasilayan ang pagkatao ko. Guess, halos 3 minuto siyang nakatingin kay Junjun habang ang bibig niya ay nakanganga. You like it, mapang-asar na saad ko. Tanging bigkas nito at napaiwas ng tingin. Hindi she continue. Then why are you blushing? Ganun ba ako ka-hot pagdating sayo? I asked her. Nanatiling nakangisi ako para tuksuin siya. Hindi ko alam kung saan ka humuhugot ng yabang para sabihin yan, inis nitong wika. Tumayo siya at tumalikod na rin. But still, patuloy siya sa pagsasalita. Maliligo, tapos walang saplot o suot na brief man lang. What the hell? Kulang ka yata sa bakuna, panenermon niya. Kaso sa halip na magalit ako, I choose to laugh. Lagi niya akong napapasaya kahit na below to the belt na ang mga sinasabi nito sa akin. Magtuwalya ka na nga. Pest ka. Ang kabastusan mo nakikita ng anak natin. Anong klase kang ama ha? Muli nitong sigaw. Wait, did she said the word, natin at ama? I mean, magtuwalya ka. Pota, saad ulit ni Kate na tila nabigla kanina. But it's too late. Because I already heard it, eto na nga, susuotin ko na ang tuwalya, honey. Dahil ayokong nagagalit ang asawari, madiin na bigkas ko para maramdaman niya ito. Kaya agad kong pinulot ang towel, at muli itong pinulupot sa aking bewang. I'm done, wifey. You can look at me now, pagtuturan ko. Ayoko nga. Baka ginojoke mo lang ako saad nito na animoy hindi naniniwala. So I don't have choice kundi ang yakapin siya mula sa likuran niya. You feel it? May towel na ako, Kate, bulong ko sa tenga ng babae. Di ayos. Tangina ka talaga, bulyaw nito at binatukan pa ako. Honey naman, hindi lang ako sanay na sumuot ng brief kapag naliligo. Feeling ko kasi, hindi na-enjoy ni Junjun ang paglangoy kapag nasa loob, pagpapaliwanag ko para sa ganon malinawan siya. Isay, alien ka yata. Ang lakas ng loob mong mag-bold sa harapan ko, pangbabatok niya ulit. Mama, Papa, tama na po ang away. Kanina pa ako nang angalay sa kakatakip ng mata ko rinig kong saad ni Michael. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya inaalis ang kamay sa mata. And that's my son. He's a good boy. Masyadong masunurin. Okay na Michael. Pwede mo na kami tignan, turan ko sa bata. And this day, we enjoy our swimming. Nagsuot na rin ako ng boxer para kahit papano, hindi maging awkward ang moment naming tatlo. At sa oras na yon, na-realize ko na mas mabilis turuan ang bata na lumangoy kaysa sa babae na puro daldal. Hindi ko sinasabi na si Kete yon ha. Pero parang ganun na nga.